Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng Lunes, March 22, 2021. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ating stock daily review update ng ating stock market Philippines. Kasama ang ating PSEI, ang ating stock na si ASEN, si BUL, si PRMX, si Dito, at ang ating APL. Sisilipin din natin ang naging summary of stock trading day naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating potential digital assets in investment na pwede tayong kumita gaya ng stock market, cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum at iba pang pangmasang investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga digital investment naman. Alright, bago tayo mag-umpisa guys, huwag nyo palang kalimutang basahin muna yung ating disclaimer naman dyan sa baba ng ating video. Okay guys, huwag na nating patagalin. Halina kayo at ating talakayin na ang ating stock daily review update ng ating stock market Philippines ngayong March 22, 2021. Papasukin na natin. Good day sa inyo guys. I-discuss muna natin ang naging record ng ating Philippine Stock Exchange Index kanina sa ating trading day, no? March 22, 2021. Kanina ang ating index ay nag-open ng 6,381, nag-low ito ng 6,325 at nag-high ito ng 6,444 naman. Saka naman ito nag-close ng 6,395.17 at down ng ating index ng negative 0.64%. At ganun pa rin guys, no? Dahil bear market, ang ating mga foreigners nagkaroon ulit ng net foreign selling for the day. Check natin ang record nito sa mga foreigners. Ang ating index ngayon ay March 22, 2021 nagkaroon ng negative 725.41 million na net foreign selling, no? Malaki rin kasi mahigit kalahating bilyon yung lumabas na investment ng ating mga foreigner ulit, no? Ito dahil siguro nga lumalaki yung ating COVID cases na umabot na sa 8,000 cases, no? Yung naitala sa ating record sa Pilipinas, no? Kaya watch out tayo sa ating pagtitrade. Importante yung ating mga proper planning na sinasabi natin, yung ating entry, yung ating exit na iseset sa ating pagtitrade, yung mga trailing stop at yung ating cut loss area naman. 4 lang yan guys, no? Na pwede nating, kung ma-implement ninyo yung basic na yan, siguradong makakasurvive tayo dito sa ating bear market naman. Okay? Kasi mahirap mag-trade ngayon sa ating stock market dahil nga very volatile, no? Minsan umaakyat, the following day down ulit. Ganyan yung style ng bear market, no? Kaya importante yung ating proper planning naman sa ating pagti-trade. Okay? Makikita ninyo guys, no? Yung bear market. Yan. Pakita natin. Namumula, no? Halos sa buong buwan na ito. Na tuloy-tuloy, no? Nawala ng green, no? Ito nung February pa yung mga green na kaunti. Yan. Napakatindi ng bear market naman natin. Okay, kaya araling mabuti yung papasuking stock. Okay, puntahan natin yung day chart ng ating PSE index naman. Sa day chart tayo ng ating PSE index. Itong ating index guys, no? Makikita natin dito na down tayo
kasi bear market nga tayo guys. Ito yung ating kandila kanina, no? Almost doji ito. At indecision candle, no? Pero ang isa pa, nalaglag na tayo dito sa ating no? Itong downtrend lines na naiplat, no? Kaya bear market nga tayo. Bearish ang sentiment ng market, no? Dahil nga sa ating COVID, lumalala at dumadami yung ating COVID cases, kaya nagkakatakutan, no? Nagpo-pull out ng investment ang ating mga foreigners naman. Kaya watch out tayo. Itong guys, moving average natin, no? Malalim na ito. Kasi halos nalaglag na tayo dito sa ating MA 200 na ito guys, no? Yung nag-support pero laglag na yung ating kandila kanina. At itong ating MACD, papansin natin guys, no? Lumalalim ito. At nasa negative area tayo, no? Plot natin yung kanyang mga lines. Ito guys, no? Lumalim na itong ating blue line, no? Pabaksak pa ito. Ganun din yung ating red line naman. Yan, okay? Nasa below na tayo, no? Below zero. Kaya mukhang matagal makakabalik yung ating index naman, no? Importante dito guys, yung proper planning ng pagtitrade. Kasi maraming nasusunog dito sa ating bear market, lalo na sa mga penny stock at volatile na stock, no? Watch out lang sa ating pagtitrade, no? Ito guys. Kanina ito ay ating PSE index ay nag-close ng 6,395.17 at down ito ng negative 0.64% naman. Okay, puntahan na natin yung unang stock na kasama sa ating stock update review for the day. Unahin natin si Ace Energy Corporation sa ating stock update review for the day. Ang ating ACEN, kanina ito ay nag-open ng 6.78, nag-low ng 6.70 at nag-high ito ng 7.16 naman. Saka naman ito nag-close ng 6.99 at down ito ng 0.99% naman. At ang ating mga foreigner, no, nagkaroon ng net foreign selling kay ACEN natin. Check natin ang record nito sa mga foreigners. March 22, 2021 nagkaroon ng negative 2.23 million na net foreign selling, no, kay ACEN. Pero mapapansin natin na marami namang green pa rin sa ating mga foreigner na araw, no. Itong mga free views, ilan to? Almost 5 days, no. Itong ating continuous na green naman, kaya malalaman bukas kung mayroon pa ring papasok kay ACEN, no? Ngayon, puntahan muna natin yung kanyang day chart naman. Okay, sa day chart tayo ni ACEN guys. Itong si ACEN under consolidation, no? Yung tingin natin kasi nagso-support siya dito sa kanyang mga moving average, no? Dito sa area na ito. Yan naman guys, no? At itong ating MACD, kung papansinin natin, i-plot natin. Ito guys, yung ating blue line, nasa ilalim pa rin, no? Pero nakadikit na siya sa ating red line naman, no? Yan. At ito yung ating red line, no? Kaya naka-hold siya dito. At saka nandito siya sa zero area, no? Ang ating ACEN sa kanyang MACD. Yan guys, no? Waiting pa tayo kung makakaakyat ito dito sa above zero, no? At umibabaw tong blue line. Sa ngayon, under consolidation ito, no? Pwede naman itong bodigain. Babantayan nga lang kung mag-uptrend o magda-downtrend, no? Kasi pwedeng mag-uptrend, pwede ring mag-downtrend ito. Check natin yung kanyang RSI. Yung RSI wala namang problema kasi makikita ninyo dito niya tinatahi sa gitna, no? Kasi nga nagko-consolidate nga. Yan. Good naman yan guys, no? Okay?
I-check natin yung kanyang Bollinger Band. Ito naman yung kanyang Bollinger Band. Good pa naman ito guys, no? Kasi under consolidation nga. Pwede bodigain unti-unti habang ito ay halimbawa nag-red day o kaya down siya ngayon, pwedeng kumarga, no? Pag up, wag muna. Another day, halimbawa nag-down ulit, pwedeng mag-buy ulit. Ganun yung style, no? Ito naman yung ating lower band. Check natin yung Bollinger Band, no? Ito guys. Yan. Good pa naman guys kasi masikip pa yung opening, no? Tsaka under consolidation nga kasi nakatupi ito. Pati yung kanyang upper band, no? Yan. I-plot natin yung support and resistance nito. Gamitan natin ng Fibonacci siguro. Sakto nga guys, no? Itong ating isang line sa Fibonacci, dito siya nagso-support, no? At saka kung magda-downtrend ito, dito tayo sasaluin sa ating itong MA100 naman, no? Itong ating red line. Sakto yung ating Fibonacci. Okay? Plot natin. Yan naman guys, no? Around 6 peso area kung bababa pa ito, no? At saka ang ating resistance, tama itong ating upper ng ating Darvas box, no? Plotin natin yung resistance level. Yan naman guys, no? 8.21. Kanina si ASEN ay nag-close ng 6.99 at down ito ng 0.99% naman. Maganda itong si ASEN sa mga position trader at saka long-term investor naman kasi malakas itong si ASEN natin, no? At saka maganda yung kanyang mga business ventures kaya pwede ito sa long-term, no? Okay? Puntahan natin yung kasunod na stock. Sunod natin si Vulcan Industrial and Mining Corporation sa ating stock update review for the day. Ang ating BUL naman, kanina ito ay nag-open ng 2.08, nag-low ng 1.95 at nag-high ng 2.12, saka naman ito nag-close ng 2.04 at down ito ng negative 5.56% naman. At ang ating mga foreigner nagkaroon ng net foreign selling for the day. Check natin ang record nito sa mga foreign investors. March 22, 2021 nagkaroon ng negative 192.64,000, no? Na net foreign selling. At nung Friday, meron ding net foreign selling, no? Kaya magkakaalaman ngayong week kung meron bang papasok na mga investment ang ating foreigner naman kay BUL. Puntahan natin at i-interpret yung kanyang day chart muna. Sa day chart na tayo ni BUL guys. Itong si BUL din natin, makikita ninyo guys na nagko-consolidate ito, no? Yung kanyang kandila kanina, Doji, no? Yung ating kandila. I-plot natin yung kanyang Darvas box. Parang dito siya nagko-consolidate sa area na ito. Yan naman guys, no? At ang ano natin guys, malalim na itong ano, no? Kung malalaglag tayo dyan, ang ating kasunod na support, itong ating red line na, no? Itong MA100 naman. Ito. Mamaya i-plot natin yung support and resistance mamaya. Unahin muna natin yung kanyang MACD. Itong kanyang MACD naman guys, no? Nasa zero area tayo, no? O kaya below na ito. Nung bumaba ito, pero ang good thing guys, naglaylo na ito, no? Kumbaga, nakaminor na. Yan naman guys, no? Flat na siya. Almost flat na, no? Ang antay na lang dyan kung kailan ito makakaibabaw sa ating red line, no? Ito yung ating red line naman. Palitan natin kulay. Blue yung nakuha. Yan guys, no? Ang good pa dito guys, hindi pa man masyado nalaglag ito sa ating below zero, no?
Pero mukhang pabagsak dahil nga bear market tayo. Yan yung ating binabantayan naman, no? At ang ating RSI, plot nga natin yung level ng RSI. Kung ilan ito. Yung RSI natin is 40, no? Bearish yung ating RSI naman guys, no? Kay BUL. I-check natin yung Bollinger Band nito. Ito naman yung kanyang Bollinger Band. Ito guys, no, yung ating lower band. Ayan. Nagko-consolidate ito guys, pero mukhang malapit siya dito sa ano, no? Sa ating MA100, no? Yung ating lower band, kaya pwede itong malaglag dito, no? At saluhin ng MA100 naman. Okay? I-plot din natin yung kanyang support and resistance. Gamitan natin ng Fibonacci level. Yan guys, no? Halos sakto na pala dito sa kanyang ngayon, no? Level, no? Yung Fibonacci natin. Ibig sabihin, kung malalaglag dito guys, dito na tayo pupulutin, no? Sa ating MA100. Okay? Plot natin yung level nito. Dito na sa red line, no? Around 1.64 pesos naman, no? At saka ang ating resistance, itong upper pa rin. Yan guys, no? Upper ng ating Darvas box. O kaya dito, sa level ng Fibonacci natin ilagay. Plot natin. Yan naman guys, no? 2.46 ang ating resistance kay BUL, okay? Kanina si BUL ay nag-close ng 2.04 at down ito ng negative 5.56% naman, no? Okay, puntahan natin yung kasunod na stock. Okay, isama rin natin si Primix Corporation sa ating stock update review for the day. Ang ating PRMX naman, kanina ito ay nag-open ng 1.79, nag-low ng 1.62 at nag-high ito ng 1.95. Saka naman ito nag-close ng 1.88 at up ito ng 6.82% naman. At ang ating mga foreigners, mayroon namang net foreign buying for the day. Check natin ang record nito sa mga foreigners. March 22, 2021, mayroon tayong 1.91 million na net foreign buying, no? Tsaka kung titingnan ninyo itong record niya guys ng ating PRMX, napakaganda, no? Napakalinis ng record kasi almost tuloy-tuloy, no? Nag-green itong ating nakikita naman kay PRMX, no? Yan guys, no? Puro net foreign buying, no? Kaya hindi nakapagtatakang umakyat yung presyo naman nito. Puntahan natin at i-update yung kanyang day chart. Okay, sa day chart tayo ng ating PRMX. Itong si PRMX din guys, no? Binomba kanina, no? At saka kahapon pala. Malalaki yung kanyang kandila, no? I-check natin yung kanyang mga moving average. Itong kanyang moving average guys, makikita natin itong ating MA9, no? Good na rin ito. Yan guys, no? Kasi nauna na siya sa ating yellow line itong ating no? MA20. Sumunod yung yellow line naman guys, no? Tama na yung positioning para sa uptrend, no? At ang ating MACD, puntahan natin. Plot natin MACD. Yan naman guys, no? Bullish din yung ating MACD kasi nakaangat na yung blue line, no? At nasa ilalim itong ating red line naman. Yan, okay? Pero ang ating RSI, nandito siya sa taas, no? Kasi binomba nga siya ng halos 2 araw na. O 3, no? 1, 2, 3, 4, 5 pala guys, no? Kung magmumula dito sa baba. Yung 5 kandila, 5 days ito. Uptrend na, no? Congratulations sa ating mga PRMX Natics na nakahuli, no? Yan naman yung ating RSI guys, no? Pero itong RSI na yan, siya, no? Nag-overheat yung ating RSI naman. Kasi makikita ninyo dito yung iba niyang trade sa ating RSI dito guys, no? Pag natatouch niya itong
ibabaw ng good area, nagiging downtrend siya guys, no? Yung mga yan, no? Dito. Okay? Ngayon, na-touch uli natin dito, no? Kaya malamang, bababa uli ito, dito, no? Pero third indicators naman natin tong RSI, okay? Watch out lang kasi penny stock din ito guys, no? Kung wala pa kayong karga nito at bodega, baka biglang bumaba kasi volatile tong ating mga penny stock, no? Medyo tignan nyo lang yung inyong entry at saka exit, no, kung gusto ninyong pasukin kasi minsan nakakasunog tong mga volatile na stock pag hindi na pag-aralan, no? Okay, check natin yung kanyang Bollinger Band. Ito naman yung kanyang Bollinger Band guys, no? Uptrend ito. Kasi nakabuka itong ating upper band pataas, no? Yan. Okay. I-plot natin yung support and resistance nito. Check natin kung kaya pa nung ating no? Fibonacci retracement. Tayo kuha. Yan naman guys, no? Sabi ng ating Fibonacci, parang ito yung support eh. Plot natin. Ito yung support natin guys, na 1.75 naman, no? At ang ating resistance, itong top pa rin siguro kasi may wick yung candle eh. Diyan natin ilagay kung kaya niyang butasin. Iba yung kulay, palitan natin. Ito guys, no? Dito ko pa rin ilalagay yung ating resistance level naman, no? Sa 1.96, okay? Kanina ang ating PRMX ay nag-close ng 1.88 at up ito ng 6.82% naman. Puntahan natin yung kasunod na stock. Sunod natin si Dito CME Holdings Corporation sa ating stock update review for the day. Ang ating Dito naman, kanina ito ay nag-open ng 9.35, nag-low ng 9.05 at nag-high ito ng 9.94. Saka naman ito nag-close ng 9.80 at down din ito ng negative 2%. Pero nagkaroon naman ito ng net foreign buying for the day. Check natin ang record ni Dito sa mga foreigners. March 22, 2021, nagkaroon tayo ng 12.71 million na net foreign buying, no? Kaya good ito sa ating Dito. Monday, meron siyang optimistic na mga foreigners naman, no? Magkakaalaman kung masusundan ito ng green sa ating mga foreigner ngayong week, no? Sa ngayon, puntahan natin at basahin yung kanyang day chart naman. Sa day chart tayo ni Dito. Itong si Dito naman guys, makikita natin na nagko-consolidate, no? Dito sa area na ito. Dito naman guys, no? Mukhang yan. At ang ating mga moving average, makikita ninyo na bearish guys, no? Ito, nakayuko lahat ng ating mga moving average naman kay Dito. At downtrend lahat ito. Mukhang matatagalan pa, no? Makabalik ang ating mga Dito naman, no? Sa ating stock market, lalo na sa bear market, no? Dahil nasa bear market nga tayo, yan guys, itong ating green line, napakalalim, no? Binagsakan nito. Dito naman, nagpang-abot sila ng ating MA100, no? Yan. Puntahan din natin yung kanyang MACD. Itong ating MACD naman guys, yan, no? Nasa ilalim na ng zero area, no? Below zero ito. Negative area na tayo. Pero ang good thing guys, makikita nyo itong plinat kong blue line. Naka-minor na siya, no? Good thing yan para mag-consolidate ito.
Plot natin yung red line. Ito naman yung red line guys, no? Halos sabay sila na nag-minor na, no? Yan, para hindi na masyadong lumalim yung pagbaksak naman ng presyo nito, no? Sa kanyang price action. Okay, maganda rin naman itong si dito kung sa mga position trader at long term investor, no? Pwede na ditong budigahin sa ating Darbas box naman, lalo na yung mga nakakapag-antay. Okay, ang ating RSI bearish din ito guys, no? Kasi malalim, nasa ilalim pala. Plot natin 35, no? Malalim ito kaya bearish yung kanyang RSI at itong kanyang MACD, no? Yung MACD good thing kasi under consolidation, nag-minor na ito. Pero check natin yung Bollinger Band muna. Pero ang sinabi ng ating Bollinger Band naman guys, no, magda-downtrend pa ito kasi nakabuka ito pa ilalim. Ito naman yung lower band natin guys sa Bollinger Band, no? Yan, da-downtrend pa, malalim ito kasi bukang-buka siya pa ilalim, no? At saka itong ating upper band, makikita ninyo guys, nakayuko din ito, no? Pabaksak. Okay, i-plot natin yung support and resistance nito. Retrace din natin. Gamitan natin ng itong ating Fibonacci. Yan naman guys, no? Yan na yata ilalim. Okay, tama. Yan guys, yung ating Fibonacci. Hanggang dito nga guys, sa ilalim babaksak. Ito na yung support natin. Okay, plot natin. Support natin is 8.22. At ang ating resistance level, lalagay ko na dito sa upper ng ating Darbas box. Okay, yan guys, 11.81 naman yung ating resistance, no? Kay dito bearish pa yung mga indicators ng ating dito naman. Okay, kanina ito ay nag-close ng 9.80 at down ito ng negative 2%. Puntahan na natin yung huling stock na isinama natin sa ating stock update review for the day. At ang huling stock na isinama natin sa ating stock update review for the day, si Apollo Global Capital Incorporated, ang ating APL. Kanina ito ay nag-open ng 0.1760, nag-low ng 0.1680 at nag-high ito ng 0.1850. Saka naman ito nag-close ng 0.1780 at down ito ng negative 4.30% naman. Pero ang ating mga foreigners, mayroon namang net foreign buying for the day. Check natin ang record nito sa mga foreign investors, March 22, 2021. Mayroon namang 1.42 million na net foreign buying kay APL, no? Tsaka kung i-check natin tong kanyang record sa mga foreigners, maganda pa guys, no? Kasi mas marami yung green kaysa sa red sa ating mga foreigner na record naman kay APL. Magkakaalaman ngayong week kung marami pa rin bang green na mangyayari, no? O sasalo sa ating APL naman. Ngayon, puntahan natin at i-interpret yung kanyang day chart. Okay, sa day chart tayo ni APL. Itong si APL din guys, no? Under consolidation din ito. Halos mostly na mga stock natin, no? Under consolidation. Plot natin yung kanyang Darbas box. Dito sa area na ito naman siya nag-consolidate guys, no? Yan. Makikita ninyo, nakasupport itong ating red line naman kay APL, no? Ito. Yung ating MA100 naman yan guys. I-check natin yung kanyang MACD. Itong ating MACD, ganun din. Makikita rin nyo dito guys, no?
Naka minor naman na ito. Kaya good yan para sa kanyang consolidation, no? Pero nandito na tayo sa below zero na ito. Kaya mukhang matatagalan din yung ating APL dito. Yan guys, no? Yan naman yung red line natin. Ang good thing, medyo naglalapit na sila. Yung blue at red natin, no? Pero since nandito pa siya sa ating below zero, medyo matatagalan pa, no, sa consolidation nito. Pero good din ito para budigahin sa stage na ito, no? Yan. Ang kanyang RSI plot natin, guys. Ang RSI naman nito is 37, no? Nasa ilalim pa, kaya bearish yung RSI. I-plot natin yung kanyang Bollinger Band. Ito naman yung ating Bollinger Band, guys, no? Saktong-sakto. Itong ating lower band dumikit dito sa ating MA100, no? Yan. Saktong-sakto siya dyan. I-plot natin yung support and resistance naman nito. Wala na pala, guys, no? Hindi na siya kaya ng ating Fibonacci level naman, no? Kasi nandito na sa top. Itong Darvas box na lang yung basehan natin. Okay? Ang ating support dito, guys, itong ating MA100, tong red line, no? Nasa 0.1547. At ang ating resistance level, itong ano na natin, upper ng ating Darvas box, no? 0.2205. Si APL kanina ay nag-close ng 0.1780 at down ito ng negative 4.30% naman. Okay? I-check ninyo yung ating mga pinag-aralang indicators na support and resistance naman, guys, no? Lalo na yung pag-aaral ninyo sa ating laging sinasabi na dahil nasa bear market nga tayo, aralin yung proper planning ng pagtitrade, no? Para makasurvive tayo dito sa ating bear market naman. Okay? Puntahan natin at silipin muna pala yung ating summary of stock trading day naman. Okay, silipin natin ang naging record ng ating summary of stock trading day ngayong March 22, 2021. Ito, guys, mapapansin ninyo yung ating ticker sa taas, no? Halos namula ulit ang karamihan sa ating mga stock ngayong araw, no? Kanina sa ating trading day. Silipin natin ang kanyang PSE chart, yung ating PSEI chart. Yan naman, guys, no? Nung una, makikita ninyo may buntot tayo sa una, no? Una pa lang, nag-dip na tayo agad. Nag-open tayo ng 6,436 at nag-dip tayo agad, no? Around 9:40 AM, no? 9:41 AM, nag-dip tayo ng 6,326 na, no? From ilan to? From 6,436, nag-dip tayo ng 6,326, no? Saka tayo inakyat. Yan naman, guys, no? Nung around 10 o'clock na ng umaga, 6,443 na tayo. At dito tayo naglaro, guys, no? Nag-pick tayo noong 11:20 AM, no? Ng 6,436 area at nag-down ulit tayo. Yan, guys, no? Yung ating chart. Ang huling dip natin, itong 6,391, no? Noong 12:21 PM naman na. At inakyat tayo. Pag-akyat natin, pinakahuling akyat natin, 6,435 area nung 12:37 PM na. At saka nag-dip tayo at nag-close ng 6,395 area naman. Okay? Kaya madugo ang ating market. Very volatile, no?
Yan naman ang ating PSEI chart. Check natin yung ating mga stock sa actives. Ito yung top 10 active stock natin for the day, guys, no? Andito si Ali, si Dito, si Tel, SM, SMPH, Metrobank, Converge, si BDO, si ASEN at si PHA naman. Yung nasa top 10 na active stock natin for the day. Puntahan natin yung gainers. Ang ating gainers naman, guys, ito yung top 10, no? Nanguna si WPI, sumunod si ATNB, si PBB, ABC, PRMX, si JERI, si PRF3A, si PAX, si P-Gold o si Pure Gold, at saka ang huli, si House natin, no? Pero mapapansin ninyo, itong kanilang mga percentage gains hindi ganong kalaki, no? Dahil nga apektado yung ating index naman kanina. At ang ating top 10 na losers for the day, no? Andito si Gio, si NI, si PHES, si TLC, si OPM, MG, BHI, BSC, si Prim at si MRC naman. Yan ang kanilang percentage naman, itong nasa ating kanan, no? Itong right portion natin. Okay? Puntahan natin yung mga stock na nasa aking watchlist. Check natin yung kanilang record. Ito naman, guys, no, para makita ninyo na almost down ang lahat ng stock kanina, no? Karamihan pala. Yan, guys, no, puro pula ang inilagay ko sa aking watchlist, no? Yan naman, guys, no. Kaya importante, araling mabuti. At ang style dito, guys, yung test by muna, kasi napakahirap mag-trade ngayon sa ating stock market Philippines, no? Dahil naglalabasan yung ating mga foreign investors naman. Yan, guys, no? Importante proper planning para makasurvive tayo dito sa ating bear market naman, habang inaaral natin yung tama at proper trading na ini-implement sa ating sarili naman. Okay? Yan ang ating summary of stock trading day. Alright, yan ang ating naging stock update review for the day sa ating stock market Philippines ngayong March 22, 2021. Magkita ulit tayo bukas. Once again, trade wisely and smart, and God bless. Hanggang sa muli.